Dear Kuya Bono, matagal po akong nakulong dahil sa kasalanang hindi ko naman ginusto. Kailan lang ako nakalaya mula sa pagkakabilanggo. Ngunit sa aking paglaya ay isang tao lang ang kumilala at tumanggap sa akin. Magandang oras po sa lahat, lalo na sa iyo Kuya Bono. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marto. At ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Ako ang bunso sa aming apat na magkakapatid na puro lalaki, pero naghintay daw talaga sina mama ng anak na babae upang may mapagbigyan sila ng pangalan ng nasirang lola ni Papa na siya daw ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya noon. Martha ang pangalan ng lola ni Papa at doon galing ang pangalan kong Marto. Lumaki ako na okay lang naman ang buhay namin. Hindi mayamang mayaman, hindi rin mahirap ang mga magulang ko. May mga business si Mama at si Papa naman ay nagtatrabaho sa San Miguel Corporation Headquarters sa Mandaluyong pa lang noon. Ngayon kasi ay sa Makati na. Kami po ay taga Mabalacat, Pampanga, kaya naman si Papa ay may apartment sa Maynila noon. At madalang siyang umuwi sa amin sa Pampanga. Kaming lahat na magkakapatid ay pinag-aral sa private school mula elementary hanggang high school. Yung dalawang nauna kong mga utol na sina Kuya Joseph at Kuya Michael ay matatalino. Laging may honor. Pangatlo si Kuya Rainier at siya ay tamad mag-aral. Kaya laging mabababa ang grades. Ako naman ay sakto lang. Hindi ko naman naranasan na magka-line of 7 ang marka sa card at may mangilan-ngilan din akong line of 9 noon. At noong elementary, grade 6 ay naranasan ko pang maka-perfect score sa test. Pero yon ay minagic lang ni Shelo. Si Shelo na halatang malaki ang pagkagusto sa akin noon pa lang grade 5 kami. Siya ang pinakamatalino sa klase at tita niya si Ma'am Adela na siyang advisor namin noon. At yung test paper ko na yon ay minagic lang talaga ni Shelo para maging perfect din ito. Bilang ganti noon Kuya Bono ay hinagkan ko si Shelo sa pisngi niya. Isang hapon yon sa likod ng school canteen. Sa pisngi lang Kuya Bono at dampi lang yung halik na yon. Tsaka ko siyang nginitian ng matamis pero bigla niyang kinabig ang batok ko at hindi na ako nakaumang nung hagkan niya ako sa aking mga labi. At ang halik na yon ni Shelo Kuya Bono ang kauna-unahang lips to lips na naranasan ko sa buong buhay ko. Sang sagalit na unang halik ng iyong mahal, isang sagalit pa nang matikman, isang sagalit pa parang walang hanggan. Yan ang iyong unang halik. Nahagkan ko na rin si Violet sa pisngi noong grade 5 kami.
bago siya mag-transfer sa Malolos, Bulacan. Nalipat kasi ng trabaho doon ang tito niyang bakla na nagpapaaral sa kanya, si Kuya Oriel. Si Violet talaga ang pinakagusto kong classmate noon. Matalino din siya, mabait, maraming talent at maganda. Maganda rin si Shelo, Kuya Bono noon at mas maputi pa nga siya kay Violet. Kaya lang malapit talaga ang loob ko kay Violet. Lagi kasi niya akong tinuturuan noon sa math at madalas din siyang nagpapakopya ng kanyang mga assignment sa akin. Isang hapon dumating si Kuya Oriel, ang tito niyang bakla, at kinausap nito ang teacher namin. Pagkatapos nun ay inanunsyo ng teacher namin na magpapaalam na raw sa amin si Violet kasi lilipat na sila sa Malolos. Agad ako nakaramdam ng lungkot noon, Kuya Bono. Napatitig ako kay Violet. Nasa unahang row siya ng upuan sa part ng mga babae. Hindi siya nakatingin sa akin nung una pero para niyang naramdaman na nakatingin ako sa kanya. Kaya't napatingin siya sa akin. Bahagya siyang ngumiti pero may lungkot sa mga mata niya. Noong tumayo na siya bitbit ang kanyang bag ay napatayo din ako. Nagkoro sa mga kaklase ko sa pagsambit ng "Goodbye, Violet." Nung humakbang na si Violet palabas ng pinto kung saan naghihintay ang kanyang tito Oriel. Hanggang sa hindi ko na napigilang ihakbang ang mga paa ko upang habulin siya. Sa harap ng school malapit sa flagpole ay nagawa kong tawagin ang pangalan ni Violet. Napalingon siya at sinalubong niya ako. Hanggang sa magkaharap na kami. "Violet, bakit biglaan ang pag-alis mo?" "Hindi, Marto. Matagal ko nang alam na aalis kami pero hindi ko lang sinasabi sa inyo." Paano yun? Hindi na kita makikita at makakasama." "Magkikita pa rin tayo, Marto. At magsasama pa rin tayo ulit." "Kailan?" "Hindi ko alam. Basta, sige na, aalis na kami." "Violet, huwag mo akong kakalimutan ha. Pagsulatan tayo. Ikaw ang maunang sumulat kasi hindi ko naman alam ang address mo. I-address mo dito sa school yung sulat mo ha." "Sige, Marto. Mag-aral kang mabuti ha. Makinig ka kasing mabuti sa teacher para maintindihan mo yung lessons." "Oo, Violet. Para sa'yo, mag-aaral akong mabuti." "Sige, aalis na kami." Sabi niya pero bago pa niya ako talikuran ay niyakap ko siya at hinagkan sa kanyang pisngi. Agad kong narinig ang hiyawan ng mga kaklase kong nanonood pala sa bintana at pinto ng classroom namin. Napangiti sa hiya si Violet. "Sige na, bumalik ka na sa classroom." Utos niya tsaka humakbang palapit sa tito niya. Pinanood ko pa silang humakbang palayo, Kuya Bono, at talagang noon ay namayani ang lungkot sa puso ko. Minsan lang ako nakatanggap ng card mula kay Violet noong bago sumapit ang Valentine's Day noong grade 6 na kami. Pinadalhan ko din siya ng Valentine's card kahit late na noon at pinagsilosan yon ni Shelo na siya nang madalas kong kasakasama noon at siya na rin ang nagpapakopya sa akin ng mga assignments. Si Carla ang nagsabi sa akin na nagselo si Shelo. Pero hindi naman ako apektado kasi iba yung damdamin ko para kay Violet, iba rin yung para kay Shelo. Hanggang sa pag-usad ng maraming araw ay nawala na rin sa isipan ko si Violet. At ang buhay teenager ko noon, Kuya Bono, ay natuon sa mga video games. Kaming dalawa ng kuya kong si Kuya Rainier ang madalas maglaro noon ng Xbox na regalo sa akin ng ninong kong nagtatrabaho sa Amerika.
Hindi pa kasi uso noon ang mobile games at hindi ko matandaan kung mayroon ng smartphones noon. Basta kami ni Kuya Rainier na addict noon sa mga video games at ang mga paborito naming laro noon ay God of War, Resident Evil, Mario and Luigi at Need for Speed. Madalas kaming mapagalitan ni na mama at papa noon, lalo na si Kuya Rainier na pasang awa lang kasi lagi ang mga grado niya, ang mga marka sa card niya. Pero hindi namin iniinda ang mga paggalit nila kasi para sa amin noon ni Kuya Rainier, video game is life. With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Noong high school na kami ay schoolmate pa rin kami ni Shelo, pero hindi na kami magkaklase. Nasa section 1 kasi siya at ako ay nasa section 5. Gayunpaman ay madalas pa rin kami magkasama kasi hanggang noon ay siya ang tagagawa ng mga homeworks ko at maligaya talaga akong tuwing kasama ko siya. Napakabait din kasi niya at malambing pa. Isang hapon ng linggo ay pinapunta ko ni Shelo sa barangay nila upang kunin ang homework na pinagawa ko. Kinabukasan kasi noon, Lunes ay kasali siya sa Quiz Bee kaya hindi na daw siya dadaan sa school kaya kailangan kong kunin ang notebook ko sa bahay nila. First time kong magpunta sa kanila. Nagbike lang ako noon at nagtanong-tanong lang ako hanggang sa matuntun ko ang bahay nila na katabi lang pala ng half court na basketball court. May mga kabataang naglalaro noon ng basketball at isa doon si Charlie na pinsan ni Shelo. Ipinakilala ko ni Shelo sa kanila. Sila ay sina Charlie, Ompong, Jiro, Dale at Prem. Inaya ko ni Shelo na pumasok sa bahay nila dahil naghanda daw siya ng merienda pero sina Charlie ang pinagbigyan ko sa paanyaya niyang maglaro ng basketball at pagkatapos na lang ng laro kami nagmerienda ng inihanda ni Shelo. Third year na kami sa high school, Kuya Bono, at noong araw na yon sa half court na basketball court na yon ay natagpuan ko ang mga kaibigang naging mahalagang bahagi ng buhay ko magpahanggang ngayon. Nakasimangot ka na lang palagi, parang ikaw na ang nagmamayari ng lahat ng sama ng loob. Pagmumukha mo ay hindi maipinta, nakalimutan mo na bang tumawa? Sumasayad na ang uso mo sa lupa. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandirito kami, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa kami kasama mo. Nabawasan noon ang panahong ginugugol ko sa video games dahil mas gusto ko nang magpunta kina Shelo para makasama sina Charlie at maglaro ng basketball at kung ano-ano pang gimmick ng barkada. Iba kasi ang saya sa barkadahan namin yon. Oo, napasali na ako sa kanila. Mahihirap lang halos sila liban sa magkapatid na sina Dale at Charlie na nasa abroad ang tatay nila. Pero sina Jiro, Ompong at Prim, mahihirap lang. Sa dulo ng barangay ang bahay ni na Prim. Halos barong-barong lang yon pero maganda ang view sa kanila. May sapa sa gawing likod ng bahay nila, maraming puno at mga pananim. Magsasaka ang tatay ni Prim at katulong naman sa bayan ng nanay niya. Ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid ay nagtatrabaho sa Maynila. Security guard ang kuya niya at sales lady naman daw ang ate niya. Kaya madalas ay si Prim lang at ang tatay niya ang naiiwan sa bahay nila, kung saan
madalas maganap ang kalokohan naming magbabarkada. Sa kanila una kong naranasan ng malasing sa 2 bote ng Hinebra bilog na ininom namin. Pulutan namin noon ay bunga ng kamyas. Doon din ako unang nakakain ng adobong dagang bukid na pinaghirapan din muna naming huliin sa bukid. Napakabango ng adobong daga, Kuya Bono, at masarap din. Nung una, atubila akong kumain pero yung takam na mga kasama ko ang nagtulak para subukan ko din. At hindi naman ako nagsisi dahil masarap lang talaga. Basta huwag mo lang isipin kung saan ito galing. 15 anyos na ako ng Kuya Bono pero noon ko lang din natutunan ang magmariang palad. Dahil kina Jiro at Prim. Nadatnan ko sila sa tulugan ni Prim isang hapon noon at may tinitingnan silang porn magazine habang sabay na nagaganon. "Alika tol, sabay ka," sabi ni Jiro, tsaka dumusog upang bigyan ako ng space sa gitna nila. Napansin kong maliit lang yung kay Jiro pero yung kay Prim malaki. Gumitna nga ako, Kuya Bono, at gumaya din ako sa kanila. "Wow, kulay pink," sabi ni Jiro nang ilabas ko din si Junjun na noon ay nakapagtatakang galit na galit din. At siya pang unang nagpasabog. Isa pang napakasayang pangyayari noong 3rd year ako sa high school ay ang biglang pagdating ni Violet sa school namin. Si Shelo ang nagsabi sa akin, sa klase daw nila napunta si Violet. Hindi ako nakapaghintay noon na makita si Violet kaya't kinaumagahan ay sa harap ng classroom nila ako dumiretso. At doon ay nakita ko nga si Violet na noon ay napakaganda at dalagang-dalaga na. Nakita ako ni Shelo. Ngumiti siya sa akin at nilapitan niya si Violet. Kinalabit niya ito at saka itinuro ako. Noon ay nakita ko ang masayang pagsilay ng ngiti ni Violet sa akin. Lalabas sana siya pero biglang dumating ang advisor nila kaya't kumaway na lang ito sa akin. Si Violet ang kwento ko kina Jiro at Prim nung gabing yon habang nagluluto si Prim ng hapunan nila ng tatay niya. Bago ako nagpunta kina Prim ay dumaan muna ako sa basketball court pero may kalarong iba sina Charlie. Kaya tumuloy na lang ako kina Prim. "Isama mo dito, tol, para makilala din namin," sabi ni Jiro noon. "Wag na, nakakahiya tong bahay namin." Mabilis namang kontra ni Prim. "Isa pa, baka kung anong isipin ni Shelo." Dugtong pa ni Prim pero napalingon sa kanya si Jiro. Nagkatinginan silang dalawa. Pagkatapos noon ay nagsalita si Prim. "Tol, atin-atin lang to ha." "Alin ba?" "Kami na ni Shelo. Hindi alam ng magkapatid." Sabi niya na sina Charlie at Dale ang tinutukoy niya ng mga pinsan ni Shelo. At ewan ko, Kuya Bono, kung bakit bahagya akong nasaktan noon. Pero hindi ako nagpahalata. Noon ko din naisip kung bakit parang close si na Violet at Shelo na dati ay hindi man lang nagpapansinan nung elementary kami. Yun pala, may iba ng mahal si Shelo. At siguro ngay hindi niya na ako gusto kaya't okay na sa kanya na maging kami na rin ni Violet. Kaya lang, hindi rin napigilan ni Jiro ang magkwento noong kami nalang dalawa ang magkakwentuhan sa ilalim ng mangga sa gilid ng bahay ni na Prim kasi kumakain sila ng tatay niya noon. Inaya kaming kumain pero pareho kasi kami ni Jiro na hindi pa kumakain ng buro na siyang ulam nila noon.
May katerno ding pritong talong at nilagang okra. May nangyayari na sa kanila, tol. Halos pabulong lang na sabi ni Jiro na sina Cielo at Prim ang tinutukoy niya. Nilagnat nga daw si Cielo kinagabihan eh. Ang laki ba naman nung kay Prim? Di warak siya. Nakatawa pang kwento ni Jiro pero hindi ako nag-react at ako na ang umiba ng topic. Hindi kasi ako komportable sa usapang yun kasi pakiramdam ko ay nadudumihan ang pagtingin ko kina Cielo at Prim. Or baka nasasaktan lang talaga ako. Kaya lang, to be honest noon, Kuya Bono, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako masaya para kina Cielo at Prim. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, bagay sina Cielo at Prim. Pareho silang mabait at simple. Maganda si Cielo, maputi, at gwapo naman si Prim, maitim nga lang. Tahimik na tao si Prim. Sa barkada, sa tingin ko siya ang pinakamature. Madalang siyang tumawa, kadalasan kapag lasing lang kami. Isa din siyang napakabuting kaibigan at nasubukan ko ang pakikisama niya sa akin noong makursunadahan ako sa barangay nila. Mga kamag-anak pa niya yung dalawang nag-trip sa akin pero nakipagsintukan siya sa mga kamag-anak niya para sa akin. Maipagtanggol lang niya ako. Hindi lang naman siya kundi kami ang nakipagsintukan kasama sina Ompong at Jiro. Naroon din ang magkapatid noon na sina Charlie at Dale pero hindi sila nakigulo. Nanood lang sila. First time ko ding makapagpadugo ng tao noon, Kuya Bono, dahil dun sa 2x2 na nadampot ko na siya kung inihataw sa ulo ng kalaban ko. Malaki kasi siya at mas matanda pa sa akin. Bulagta siya sa lupa nung bago namin marinig ang solbato na mga tanod na siyang dahilan upang magkanya-kanya kami ng takbo. Isang buwan din akong hindi napadpad sa lugar ni Cielo noon kasi takot din ako sa sinabi ni Cielo na hinahunting daw kami ng mga nakaaway namin. Miss na miss ko na ang barkada noon pero mabuti na lang mga nandyan si Violet na siya namang lagi kong pinupuntahan noon. Noong mga panahong hindi ako nakakapunta sa barangay ni Cielo para makasama sina Prim. Noong sumapit ang Valentine's Day, JS prom namin ay kami ni Violet ang magkapareha. Dati nang nasabi sa amin ni Cielo na si Prim ang partner niya. Pwede ba yun? Hindi naman dito nag-aaral si Prim. Tanong ko noon, pwede yun. Ako pa. Tiwalang sagot ni Cielo noon. May kakaibang ningning sa mga mata niya noon at halatang masaya siya kay Prim na ikinalungkot ko naman. Ewan ko talaga, Kuya Bono, pero to be honest, naging mahirap sa akin ang maging masaya para kina Prim at Cielo. Nasasaktan ako sa tuwing masayang nagkukwento si Cielo tungkol kay Prim. Kaya lang hindi ko inaasahang sisikat kami ni Violet noong gabi ng JS prom namin dahil kami ay napiling Prince and Princess of the Night. Third year lang kasi kami noon, Kuya Bono, kaya Prince and Princess ang napunta sa amin. Sa mga fourth year kasi yung King and Queen of the Night. At mula din noon sa school ay biglang nabuo ang Martha-Yulet Love Team. Martho and Violet. Pinagdugtong nila at nakakatawang nabuo ito bilang Martha-Yulet. Pero ang nakakainis, Kuya Bono, ay si Cielo pa. Si Cielo pa talaga ang bumuo o nakaisip nun. Hinayaan ko na lang at pinanindigan ko na lang din ang pagkakaroon ng love team kay Violet sa kabila ng katotohanang
wala na akong espesyal na damdamin para sa kanya noon. Best friend pwede, pero wala akong romantic feelings para sa kanya. Fourth year na kami sa high school nung muli akong nabalik sa barangay ni Shelo. Kapitan na kasi noon ang uncle ni Shelo at madalas si Shelo ang kasama ko kaya't naging untouchable kami sa barangay nila. Masama pa rin ang titig ng mga nakaaway namin noon pero hanggang titig na lang sila. Wala na si Ompong noon kasi lumipat sila sa Pangasinan. Sina Charlie at Dale naman ay iba na ang barkada. Yung mga kagaya na lang din nilang may kaya sa buhay. Kami na lang ni Jiro at Prem ang nanatiling magkakabarkadang solid plus sina Violet, Shelo at Liza. Si Liza ay kaklase din ni Shelo at Violet na siya namang naging kauna-unahang girlfriend ni Jiro. Kaya noon Kuya Bono sa bakuran ni Prem ay pair by pair kami lagi. Yung mga babae, tuwing darating sila ay may dala-dala silang lulutuing pagkain. Kami-kami ang nagluluto at saka sabay-sabay nakakain kapag nadalhan na ni Prim ng pagkain ng tatay niya sa kubo nila sa bukid. Hindi sa kanila ang bukid na yon, katiwala lang ang tatay ni Prim doon. At si Prim ay na-excuse sa mga trabaho niya sa bukid kapag nandoon kami. Mabait kasi talaga si Mang Tibo na tatay ni Prim. Oo nga pala, Primitibo Junior si Prim. Senior naman si Mang Tibo. Ang buong pangalan ni Prim ay nakita ko lang sa nakadisplay na elementary diploma niya. Primitibo. Inasar ko nga siya noon Kuya Bono at naalala ko yung napanood namin ni Kuya Rainier na pelikula ni Jerry Caraval, Primitibo Ebok Ala. Primitibo Ebok Ala, kalabang mortal ni Baby Ama. Kaya noon kung tawagan ko si Prim ay Primitibo Ebok Ala, kalabang mortal ni Baby Ama. Pero hindi daw niya alam yun. Niwala kasi silang TV noon. Kung ano-ano lang ang naipang-aasar ko kina Prim at Shelo noon tuwing magkakasama kami kasi totoong naaasar ako sa kanila, lalo na kapag nagiging sweet sila. Yung matatamis ng ngiti ni Shelo, yung palambing effect na boses niya kapag kausap niya si Prim, ikinabubwisit ko. Kaya lang, wala naman akong magagawa kasi nga masaya sila. Ang ginagawa ko na lang din noon kapag ganun ay naglalambing-lambing din ako kunwari kay Violet. Kahit hindi naman kusa sa loob ko ang gawin yon. Tapos si Violet, ayaw pa niya ng ganun. Conservative kasi siya at ayaw niya ng PDA. Killjoy pa acting ko na nga lang, ayaw pang makisama. Tuloy ay lalo lang akong nabubwisit. Napalad ka, mahal kita, sa akin
lang nagmamahal kay gulo. Nung college na kami, sina Cielo at Prim pa rin. At kami pa rin ni Violet kahit na wala naman kaming formal na usapang kami nga. Isang araw ng Sabado noon, birthday ni Liza at doon kami kina Prim nagsalo-salo. Nung time na yon ay inuukit ni Jiro ang mga pangalan nila ni Liza sa malaking puno ng mangga. Oy Jiro, iukit mo din ang pangalan namin ni Prim. Narinig kong sabi ni Cielo, bagay na ikinabuisit ko na naman. Sinunod siya ni Jiro at nung matapos ay, kayo din ba? Tanong sa akin ni Jiro, kayo na ba? Narinig kong tanong ni Cielo kay Violet. Napasulyap sa akin si Violet, hindi ako kumibo. Uy, Martho, anong status niyo ni Violet? Tanong sa akin ni Cielo, pero si Violet ang nagsalita. Okay naman kami ni Martha sa ganito muna. Ako kasi hindi pa naman pwedeng magka-boyfriend eh. Ayaw pa ng tito ko. Aral daw muna. Kaya nga, thankful ako na hindi na niligaw si Martha kasi hindi rin talaga ako makakapag-commit sa ngayon. Noon ay napangiti ako sa sinabing yon ni Violet. Ang sabi ko, tama pala ako. Buti na lang, hindi pa ako nagsasabi sa'yo kundi mababasted pala ako. Oh, di paano? Iukit ko ba yung mga pangalan nyo dito o hindi muna? Tanong ni Jiro na noon ay nakatayo pa rin sa tabi ng puno ng mangga. Iukit mo din, pero ilagay mo MU. Sabi ni Cielo. Ano yung MU? Tanong ni Jiro. Sumagot si Prim at ang sabi niya, malabong ugnayan. Napalingon ako sa mukha ni Prim at nalito ako kung joke ba niya yung sinabi niya o seryoso siya kasi seryoso ang mukha niya. Pakiramdam ko tuloy nun, Kuya Bono, ay alam niya o ramdam niya na wala talaga akong damdamin para kay Violet. Tiningnan ko ang mukha ni Cielo noon. Seryoso din siya at parang may lungkot sa mata niya. Kaya naman naisip ko noon na silang dalawa, alam nila ang totoong damdamin ko na wala talaga akong pag-ibig para kay Violet. Third year na kami sa college ni na Violet at Cielo. Pare-pareho kaming sa AUF o Angeles University Foundation nag-aral. Sina Prim at Jiro ay nagtapos ng 2-year course at pareho na silang nagtatrabaho noon sa isang malaking talyer. Si Violet naman, sa school ko na lang din nakakasama mula nung may hindi magandang nangyari sa amin ng Tito Oriel niya. Dumating ako sa bahay nila noon, wala si Violet. Inutusan daw niya. Hindi ko din alam kung bakit ako napapayag ni Kuya Oriel na matikman ako. Oo, nag-alok din siya ng pera pero hindi pera ang dahilan kasi may pera naman ako. Siguro talagang bihasa lang siyang mangdemonyo kaya ayun, na demonyo na rin ako. At napapayag niya ako. My boy lollipop, you make my heart go giddy up. You are as sweet as candy. You're my sugar dandy. Oh, oh, my boy lollipop, never ever leave me, because it would grieve me. My heart told me so. I love you, I love you, I love you so. But I want you to know I need you, I need you, I need you so. And I'll never let you go.
Pero mula nung araw na yun ay hindi na ako ulit nagpunta kina Violet, lalo na kapag alam kong nandun ang Tito Oriel niya. Nandiri ako sa ginawa niya pero may mga gabing naiisip ko yun at parang gusto kong maulit din. Pero pinaglalabanan ko ang kademonyohang yun at naging desidido ako na wag nang pumunta ulit sa bahay nila. Noong 3rd year kami, iba na ang datingan ni Shelo. Lalo siyang gumanda at sumeksi plus napaka-active niya sa mga extracurricular activities sa school. Member siya ng dance troupe at sumali din ng Miss AUF kung saan nanalo siya bilang 2nd runner-up. Ibang-iba na si Shelo noon, Kuya Bono. Ang tingin ko sa kanya noon ay para na siyang isang bituin. Pero mabuti na lamang at nanatili naman siyang malapit sa akin at kahit saan, kahit anong oras na magkasalubong kami sa school ay binabati niya ako at kinakausap. Inaakbayan pa niya ako kung minsan. Kalagitnaan ng 2nd sem ng birthday ni Prim, November 22. Kaya lang napornada ang mga plano kasi umaga pa lang ay nag-text na siya na walang ganap sa birthday niya. Tinanong ko siya, tinext ko kung bakit pero hindi siya nag-reply. Tinext ko din si Shelo pero hindi rin nag-reply. Gabi ng birthday ni Prim, nag-text siya. Pinapunta niya ako sa bahay nila at pagdating ko doon ay may alak na at iba ang itsura ni Prim. Malungkot na parang galit. Okay ka lang ba, boss? Putya, birthday mo, ganyan itsura mo. Tanong ko pero si Jiro ang sumagot. Hindi siya okay, tol. Gusto nga magbigti kanina eh. Ha? Bakit? Si Shelo, tol. Nakipag-break sa akin. Malungkot na sabi ni Prim. At nalito ako sa naramdaman ko, Kuya Bono. Hindi ko alam kung malulungkot ako o matutuwa. Agad nagliwanag sa imahinasyon ko noon ang masaya at magandang mukha ni Shelo. Nakadama ako ng saya sa puso ko pero hindi ko yan pinakita kay Prim na noon nga ay nagdadalamhati sa pakikipag-break sa kanya ni Shelo sa araw ng birthday niya. Lubhang lalasing si Prim nung gabing yon, maging si Jiro na nakatulog pa nga sa mahabang upuan sa ilalim ng puno. Ako naman tinapon ko na ang natirang alak dahil ayaw lumabay ni Prim sa pagtungga. Inakbayan ko siya at inakay papasok sa tulugan niya kung saan kahit anong gawin ko para makatulog at nakainom pa nga ako ay hindi naman ako makatulog. Una, namamahay ako. Hindi talaga kasi ako sanay nakikutulog sa ibang bahay. Pangalawa, naging busy ang isipan ko tungkol sa kanila ni Shelo. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nagplano na ako ng gagawin ko. At desidido akong gawin ang gusto kong gawin, agad-agad. Hindi ako magsasayang ng oras kahit pa magalit sa akin si Prim, kahit itakwil pa niya akong kaibigan niya. Kaya lang after 2 days mula ng birthday ni Prim, nagkabalikan sila ni Shelo. At iyon ay dumurog sa puso ko, lalo na nung sabihin nilang magpapakasal na raw sila. Handa na raw si Shelo na harapin ang magulang niya at ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Prim. Ang plano pa nila, Kuya Bono, ay pupunta daw sila sa Maynila at doon sila makikipagsapalaran, magkasama, magtutulungan. Sinubukan kong pigilan ang plano nilang yon. Ang sabi ko kay Shelo, sayang naman yung pag-aaral mo, Shelo. 1 taon na lang gagraduate ka na. Bahala na. Mag-aaral din naman ulit ako sa Maynila kapag settled na kami ni Prim doon. At saka, gagawin lang naman namin yung plano na yan kapag kumontra pa ang pamilya ko sa pagpapakasal namin ni Prim.
Magkahawak kamay sila noon sa harapan ko, Kuya Bono, at sa itsura nila parang wala talaga, wala kahit sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. Naglasing ako mag-isa nung gabing yon sa isang bar. Umuwi akong lasing at gaya ng dati, sinermonan ako ni Mama at Papa. Pero nung gabing yon, Kuya Bono, ay nakapagdesisyon na ako. Titigil na rin ako sa pag-aaral at magsusundalo na lang ako. Army? Murit ka ba, Marton? Ito ang bulalas ni Papa nung sabihin kong mag-a-army ako. 1 taon na lang, matatapos ka na ng commerce at ipapasok kita sa SMC. Punyeta, anong pumasok sa utak mo at magsusundalo ka? Gusto ko lang. Ito lang ang sagot ko at hindi nila ako napigilan, Kuya Bono. Nag-training ako sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Nagpalit din ako ng mobile number upang maputol na ng tuluyan ang ugnayan ko kina Shelo. Lahat sila. Napakahirap ng training. Dugo, luha at pawis. Pero determinado ako. At taong 2011 ay ganap na akong sundalo at doon pa rin ako sa Fort Magsaysay na-assign. Malungkot ang buhay ko noon, Kuya Bono. Wala akong nakikitang inspiring na bahagi ng buhay ko noon. Mabuti pa nga si Kuya Rainier na akala naming bobo ay nakatapos ng architecture, pumasa sa board exam at kaagad ay nakaalis papunta dito sa Dubai upang dito magtrabaho. Sa malaking kumpanya pa. Nakilala na rin niya dito si Ate Chelly na ngayon ay asawa niya na. Magbabagong taon noong 2013, 3 taon na akong sundalo nung mag-cruise ulit ang landas namin ni Violet sa bilihan ng paputok o firecrackers sa Mabalacat. Kasama niya noon ang pamangkin niyang Binatilyo. Simpleng-simple pa rin si Violet noon, simpleng maganda. Masaya siyang lumapit sa akin at binati ako ng Happy New Year. Nagkamustahan kami. Bago sila umalis ay kinuha niya ang number ko at kinagabihan ay tumawag siya. Sama ka sa akin, Prim, sabi niya. Saan? Bakit? Ano meron? Dumating si Shelo galing abroad. Tayo-tayo lang din naman, gaya ng dati. Sige. Pag-iisipan ko. Sagot ko. Ba't pag-iisipan mo pa? Ngayon na yun. Sige. Dadaan na lang kita. Sagot ko na lang pero hindi ko talaga alam kung dapat akong magpunta o hindi. Naisip ko lang 4 na taon na halos ang nakaraan mula nung huli kami magsama-sama doon. Kung ano man ang nangyari noon siguro bahagi na lang yon ng nakaraan. Pero bago ako nagpunta, Kuya Bono, ay hiniram ko ang baril ng Tito Pablo ko. Walang lisensya ang baril na yun pero baka lang kasi kakailanganin ko. Ewan ko, Kuya Bono, pero mula nung maging sundalo ako ay parang hindi ako safe kapag wala akong karga. Pinahiram naman ako ni Tito Pablo ng kanyang kalibre 45. Sinukbit ko sa likod ko tsaka ako nagsuot ng jacket. Sinakyan ko ang single motorcycle ni Kuya Rainier. Dinaanan ko si Violet sa kanila at nagpunta nga kami kina Prim. Pero sana hindi na lang ako nagpunta.
Nung dumating kami ni Violet kina Prim, nagulat ako sa malaking pagbabago lalo na sa bahay nila. Konkreto na. Maliit lang pero maganda. Andun din sina Jiro at Liza na sobrang nakakabilib kasi hanggang noon ay sila pa rin talaga. At akala ko wala na akong mararamdamang sakit o pagsiselos sa sweetness ni na Shelo at Prim, pero nagkamali ako kasi masakit pa rin pala. Hindi ko lang maamin pero sa tagal kong nawala o hindi sila nakasama ay namiss ko pala sila ng sobra. So yun, nagkainuman ulit. Isang case ng Red Horse ang binili ni Prim. At noong may mga tama na kami ay hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Prim kay Violet. Ang sabi niya, Violet, iuwi mo tong si Marto ha. Hindi pwedeng matulog dito to. Baka kung ano naman ang gagawin yan. Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo sa ulo ko noon, Kuya Bono. Plus may tama na rin ako. At hindi ko napigilang sipain ang mesa kung saan nakalagay ang mga inumin at pulutan namin. Nagulat sila. Ako naman sabay tayo at mabilis kong tinungo ang motor ni Kuya Rainier, pero sinundan ako ni Prim. Tangina, ano yun, Marto ha? Galit na sigaw sa akin ni Prim. Pero noon, Kuya Bono, ay nilapitan ko siya. Dinukot ko ang baril sa likod ko at itinutok ko sa ilalim ng baba niya. Ganun pala kapag tinamaan ka ng bala, hindi mo agad mararamdaman. Isang engkwentro sa Aurora Province ako na disgrasya, pero hindi naman ako napuruhan. Nanatili ako sa pagamutan ng mahigit 1 linggo, pero noon ay hindi na pumayag ang mga magulang at mga kapatid ko na bumalik pa ako sa serbisyo. Kahit tumambay ka na lang sa bahay habang buhay, pamamanahan ka naman namin. Huwag ka lang mawala sa amin. Umiiyak na sabi ni Mama noon. Pinagbigyan ko sila, pero mas naging malungkot ang buhay ko noong wala na akong ginagawa. Hanggang sa kausapin ako ni Kuya Rainier na magpunta na lang daw ako dito sa Dubai. May papasok daw niya ako ng trabaho kahit timekeeper lang sa mga projects nila. Mataas na ang posisyon ni Kuya Rainier noon, pati sweldo syempre, kaya naging madali ang pagkaka-absorb ko sa company nila. Pero bago ako nag-flight noon, Kuya Bono, ay nagpakita ako kay Violet. Pinagbigyan ko ang kanyang imbitasyon na muli kaming magkita. Sa isang resto bar kami nagpunta. May mga kubo-kubo at may live singer na acoustic lang. Maganda ang boses ng babae at magaling maggitara yung lalaki na noong tingnan ko ay ngumiti at kumaway pa sa amin. Ay, si Rocky Santos. Narinig kong sabi ni Violet. Kaklase namin si Rocky noong 4th year high school kami. Noong makapwesto na kami sa isang kubo ay nagsalita ang singer bago siya kumanta at ang sabi niya, "We would like to welcome the Marthiolet Love Team. Please enjoy the night and this song is for you, Marthiolet Love Team." You give me hope, the strength, the will to keep on, and no one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do, and I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears
Nag-a-abroad ka na pala. Narinig kong sabi ni Violet. Oo, walang magawa dito eh. Mabuti nga't hindi ka na bumalik sa army. Mas okay na lang na doon ko na lang sa Dubai. Iyayaman ka pa doon lalo. Kanino mo nalaman na pupunta ako ng Dubai? Sa kuya mo. Friend ko siya sa Facebook. And actually, idea niya na magkita tayo. Bakit daw? Anong bakit daw? Bakit siya nagsabi na kailangan natin magkita? Marthon, wala ka bang plano sa akin? Okay na ako. Graduate na ako at may trabaho na nga. Pwede na ako magdesisyon para sa sarili ko at wala naman akong ibang minahal na lalaki sa buong buhay ko kundi ikaw lang. Gusto kong maantig sa sinabi niyo ni Violet kasi sa totoo lang wala talaga siyang pinansin sa lahat ng nagtangkang manligaw sa kanya. Marthon, wala ka bang feelings para sa akin? Natinag ako sa tanong na yun ni Violet at hindi ko alam kung paano yun sasagutin. Hindi ka makapagsalita. Mahirap ba? Marthon, just speak your heart out. Kung ano yung nararamdaman mo, yun lang yung sabihin mo. Violet, nung gabing tinutukan ko ng baril si Prim, umalis ako, iniwan kita doon. Anong nangyari nun? Ano yung mga sinabi niya tungkol sa akin? Wala naman. Mayabang ka lang daw kasi may baril ka. Ano pa? Wala na. Bakit ano ba bang dapat niyang sabihin? At saka, oo nga pala. Bakit ba bigla kang nagalit nun? Wala. Lasing lang ako nun. Marthon, can you please be honest? Kahit ngayon lang. Hindi naman ako tanga para hindi ko mapansin na affected ka sa relasyon nila. Pakiramdam ko mahal na mahal mo si Cielo pero hindi mo lang masabi. At wala kang magawa kasi nakay Prim na siya. Pero Marthon, kasal na sila. Kasal na si Cielo kay Prim. At ako, hindi pa. Pero gustong-gusto kong makasal sa'yo. Wala akong ibang ginustong makasama kundi ikaw lang, Marthon. And for once, please be honest. Tell me, mahal mo ba ako? Hindi. Sorry Violet, pero mahal kita bilang kaibigan. Si Cielo pa rin ang mahal mo? Hindi rin. Ha? Sino? Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Violet noon, pati ang maluhaluhan niyang mata. Violet, si Prim ang mahal ko hanggang ngayon. Nung gabi na yun na brinik siya ni Cielo, naglasing siya. Sinamahan ko siya sa tulugan niya. At may ginawa ako sa kanya. Anong ginawa mo? Kagaya ng ginawa ng Tito Oriel mo sa akin nung minsang magbunta ako sa inyo pero wala ka. Ano? Ginawan ka ng ganun ni Tito? Ginawa ko din yun kay Prim. Akala ko hindi niya alam kasi lasing na lasing siya. At nung last time na nagpunta tayo sa kanila, nung matutukan ko siya ng baril, nagalit ako kasi pinaringgan niya ako. Di mo ba natatandaan ang sabi niya, iuwi mo daw ako,
hindi daw ako pwedeng matulog sa kanila kasi baka daw kung anong gawin ko. Siguro akala niya gagapangin ko ulit siya. At hindi naman tama na sa harap pa ninyo mismo magparinig siya ng ganon. Kaya nagalit ako. So you mean, Marto? Bakla ka? Hindi ko matanggap, Violet, hanggang ngayon. Kaya nga ako pumasok sa army para mapatunayan ko sa sarili ko na lalaki ako. Sumabak ako sa napakahirap na training, na mundok, nakipagsagupaan sa mga kalaban. Matapang ako. Napatunayan ko na yan, Violet, pero bakit yung puso ko ganun pa rin? Yung mga kasamahan ko sa kampo, sila nagsundalo dahil sa pagmamahal nila sa bayan para maglingkod sa bansa. Ako, para lang mapatunayan ko sa sarili ko na lalaki ako. Alam mo, nung tamaan ako ng bala sa tagiliran ko, sabi ko nun, ba't hindi na lang sa puso? Sa abnormal kong puso. Violet, ikaw lang at si Primo nakakaalam nito. Ewan ko kung nagawa na rin niyang ikwento kay Cielo yung ginawa ko nun sa kanya. Mahirap ang ganito, Violet. 3rd year high school pa lang ako. Mahal ko na si Prim pero nagkunwari ako. Itinago ko ang totoong ako. Ikinulong ko ang sarili ko sa pagkukunwari. Pero habang nakikita kong sweet na sweet sila ni Cielo, dumudugo ang puso ko. It's okay, Marton. Nauunawaan kita and trust me, hindi ko ipagkakalat ang sikreto mo. Salamat, Violet. At pasensya ka na kung hindi kita kayang mahalin bilang girlfriend. Pero mahal kita. Mahal kita bilang kaibigan. Okay lang, Marto. Pero alam mo, kahit alam ko na ngayon na pusong babae ka, hindi pa rin nagbago yung pagkagusto ko sa'yo. Mahal pa rin kita, Marto. At kung sakaling kailangan mo na makakasama sa buhay pagdating ng araw, nandito lang ako. Mananatili ako dito para sa'yo. Hey, it's me. I hope you still remember your old friend. And then we can talk and laugh again. Hey, it's me. I never thought I'd see you once again. And I just can't believe you're right here with me now. Looking, staring and talking, telling me things that you've done all these years. Hey, it's me, the one who's always cared for you. Oh yes, it's me, the one who's always loved you. I just hope you'd still remember, and I wish they crossed your mind, all the memories that we have left behind. Taong 2017, matapos ang 2 taon ko dito sa Dubai, ay umuwi ako para pakasalan si Violet. Nagstay ako dyan kulang 2 taon din kasi nag-aral ulit ako at tinapos ko ang kurso ko. Isinilang ni Violet ang unang baby namin noong April 2018. It's a beautiful baby girl na sinundan ng poging baby boy noong 2019. Pero at that time ay nandito na ulit ako sa Dubai. Sa company pa rin ni na Kuya Rainier pero sa payroll department na ako naka-assign. Mahal ko si Violet, Kuya Bono, at ang laki ng respeto ko sa kanya.
She is my wife and my only one. Pero hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin si Primitibo. Madalas ko pa rin siyang maalala kahit na wala na kaming communication. Hindi ko na rin sila nakikita ni Cielo kahit sa Facebook lang kasi naka-block sila sa akin. Kinailangan kong gawin yun, Kuya Bono, para sana hindi ko na sila maisip. Pero kahit anong gawin ko, napakaraming nagpapaalala sa akin ng tungkol kay Prim. Maraming lalaki dito, maraming gwapo, iba't ibang lahi, pero hindi naman ako nata-turn on sa kanila. Sa mga babae dito, hindi ako magmamalinis. May naka one night stand pa nga ako. Pero naihingi ko na ito ng tawad sa asawa ko. Pero sa mga lalaki, wala naman akong magustuhan sa kanila. At nagtataka talaga ako kung paanong si Prim ay nagustuhan at minahal ko ng sobra. Wish ko lang sana isang araw ay mabura na ang damdamin kong ito para sa kanya. Ayon kay Violet, wala pa daw anak sina Cielo at Prim. Hindi na ako nagtanong pa kay Violet pero naisip ko lang, sayang naman yung laki ng kargada ni Primitibo kung hindi naman pala makakagawa ng bata. Daig pa siya ni Jiro na kahit very little ay madalawa ng produkto. Well, sana magka-baby na rin sila and I just wish the best for them. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana kahit papano'y nagustuhan nyo rin ang aking kwento. Ang gusto ko lang sana may matutunan kayo kahit lang dun sa pagpapakatotoo at kung kaya, sana huwag itago ang damdamin lalo na kung ito ay pag-ibig. Ako, handa na akong harapin ang mundo. Hey guys, it's me and I'm gay. Maaring mapanood ng pamilya ko ang video story ko dito sa channel mo at magtatanong sila sa akin, umasa ka, Kuya Bono, na magsasabi ako ng totoo. Kasi mula ngayon, tuluyan ko nang pinapalaya ang sarili ko mula sa pagkakabilanggo sa totoong ako. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Marathon. Hello kahugot na Martho. Una, maraming salamat for sharing your story dito sa DKB. At gusto ko tayong i-congratulate para sa dalawang bagay. Una ay sa paglaya mo mula sa pagkakakulong mo sa totoong pagkatao o damdamin mo. Pangalawa ay ang pagkakaroon mo ng isang kagaya ni Violet. Si Violet ay isang blessing, at hindi niya deserve ang masaktan, although ang pagkakashare mo pa lang ng kwento mo dito sa DKB ay maaaring makasakit sa damdamin niya. But I
understand na bahagi din ito ng kanyang pagtanggap sa'yo. And hindi naman ito magtatagal. Siguro aabatan ng mga taong nakakilala sa inyo na mag-fail ang marriage ninyo. At yan sana ang iwasan mong mangyari. Maging mabuti kang asawa at ama sa mga anak nyo ni maging mabuti kang asawa kay Violet at maging uliran kang ama sa mga anak nyo. Huwag kang pumayag na mangyari yung ini-expect ng mga tao ngayon since nalaman na nila ang totoong ikaw na baka hindi mag-work ang marriage ninyo. Sana huwag mo yung payagang mangyari. Martho? And again, be kind as always. And yung tungkol sa naging damdamin mo kay Primitivo, siguro isang psychologist ang makakasagot niyan kung bakit ka na in love. Although, inamin mo naman na ikaw ay nakulong sa totoong damdamin mo. That means, pusong babae ka and it's no wonder kung bakit ka nagmahal sa kanya. And one good thing maybe is because may matino kang pag-iisip at alam mong masama at kaya mong pigilan at kontrolin ang sarili mo, kaya naman hindi ka na nata-turn on sa ibang lalaki. And that's good. At maging sana sa mga babae ay iwasan mo rin makapatol ulit sapagkat hindi yon patas kay Violet. She deserves your 100% love, honesty, and loyalty. Okay? Again, maraming salamat sa iyo, kahugot na Martho. Good luck and God bless you and your family. At ngayon sa ating mga shout-out, eto nanguna si Jessica Espejo Lebrilla sa nakaraang kwento ni Eliza. J.R. Raul Torres, shout-out to you. Also to Ma'am Emelita De Leon Marcelo of Pora, Pampanga. Joshua Valentin, Jillian Ward's Fans Channel. Third Ski Unida. Ganoon din kay Angelo Tag-ing, Sheila Soriano. Pa-shoutout kami dito sa Raniag, Ramon Isabela, ang buong family ng Corcuera Reyes, Madalura, Tolentino at iba pa. Lalong-lalo na sa si Ronald Corcuera na adik sa'yo, Kuya Bono. Hello Insan, wala lang na shoutout ka from Insan Nizel. At si mahal ko na si Princess V. Flores ay ayaten ka unay-unay hal mula kay Nizel Corcuera. Shoutout din kay Romalyn Santiago, Roel Corcuera, Jeannie Lizelle Binalay, also to Valerie Guzmin, Chantal Valdez of Ross Isabela. Shoutout din kay Marianne Coriuso at Renz Coriuso at kay Marwin Gabato at Cesar de la Cruz ng Taiwan. Shoutout din kay Maribeth Domingo of Saudi Arabia. Also to Antonio Feni Vendiza, Mary Jane Fernandez, Lucky Girl at sa pangalan niyang ate na si Ate Kervin. Yen Maniego, hi to you, or Melissa. Also to Wijay Castro, Roddy Manongol. At panghuli, pa-shoutout ko yung sa mga tropa ko, the Pegatron Taiwan, Tauyuan at mga tropang 60K, Michael Domingo po ng Lasam, Cagayan na nasa Taiwan. First 20 ang isa-shoutout natin, kahugot. So at labayanan muli ang bagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.